What's up, future engineers? Mga viewers natin dyan, mga math enthusiasts din. So, ang topic natin for this video is derivative ng transcendental functions. So, before ko start ang ating video, please make sure na subscribe kayo sa ating channel. And share nyo na rin sa mga classmates nyo, mga friends nyo, para sabay-sabay kayo matuto, ganun. Tapos, pwede kayo mag-comment ng yung mga problems, mga gustong ipasolve na equation. And please make sure na nakahitang yung notification bell para updated kayo sa ating mga ipopost. Yun lang. Enjoy the video. So, ano nga ba ang transcendental functions? Ang transcendental functions ay yung mga functions na hindi mo pwede basta gamitan ng mga algebraic techniques tulad ng pagdi-divide, mga ganun, etc. etc. So, itong transcendental functions may anak yan. Trigonometric, inverse trigonometric, logarithmic, tsaka exponential. Sa trigonometric, familiar naman siguro tayo dyan, no? Ito yung 6 na trigonometric identities. Yung sin x, cos x, or sin theta, cos theta pa yan dati sa FEMA natin, kung matatandaan din. Sa engineering, no? So, yan, sin x, cos x, tan x, cosecant x, secant x, and cotangent x. O yan. So, sa inverse trigonometric naman, ito yung mga trigonometric functions na nakaraise sa negative 1. Kunyari, sin negative 1x, cos negative 1x, or tan negative 1x. Yeah. So, yan. Nakaraise siya sa negative 1. Sa logarithmic naman, ito yung mga functions natin na basically may log or may logarithm. O, ba yan? Log of x or yung ln of x. Exponential naman, ito yung mga functions or exponential functions, yung mga functions na merong base na constant tapos ang exponent is variable tulad ng 3 raised to x at 1 raised to x. So, bali, ang pinaka-format niya is a raised to x, whereas yung a is any base yan na constant. Ayan na. So, pwede na siguro natin simulan yung ano nga ba ang derivative ng 6 na trigonometric identities natin. So, let's go. So, ayan. So, ang first nating tatakil is yung derivative ng trigonometric functions. So, first, ang derivative natin dito ay naka-u, no, kung mapapansin nyo. Bali, itong u is yung magiging x natin. No? Yung magiging mga values ng x. So, pwede magbago yan. Kasi nga, di ba, kapag naka-sign yan, pwede yung maging x squared, 2x, 3x, ganun. So, ayan. Simulan natin. Ang derivative ng sin u is u prime cos u. Ayan. Tapos, ang derivative naman ng cos u is u prime ulit. Tapos, negative sin u. Ang derivative naman ng tangent u, u prime secant squared u. Medyo nabirat. Teka. Kaya, balik tayo. Ang cotangent u naman is negative, or natin u prime pala. Sorry. So, u prime, yung derivative yan ng u, then negative cosecant squared u. Ayan. Tapos ang derivative naman ng secant u is u prime ulit, then secant u tan u. Tapos last naman is derivative naman ng cosecant u, which is u prime negative cosecant u cotangent u naman. Ayan. So, madali lang. Mukha pa siyang madali for now. Pero I guarantee you kapag
na master nyo talaga is, pwede yung gawin yan ng tinginan lang. Yan. So, simulan natin. Mag-solve tayo ng mga examples involving trigonometric functions. Ayan. For example 1 natin, derivative naman ng 1 natin. Sine. Gagamitin natin lahat ng para sa kapakanan natin. Gagamitin natin lahat ng trigonometric identities. So, first one natin is, kunyari, sine 3x. Yan, madali lang yan. Sine 3x. So, based dito, ang derivative ng sine u is u prime cos u. So, gawin natin, i-derivative natin yung nasa loob ng sine. Diba? So, derivative ng 3x, 3. Tapos, kokopyahin na natin yung derivative naman ng sine, which is cos u. So, cos 3x. Diba? Napakadali lang. Napakadali lang talaga. So, number 2 natin. Paano kung cos? Medyo madali siya nung una. So, gawin natin. Medyo i-challenge natin ang sarili natin. So, x squared. Paano naman kung yan? So, ang gawin lang natin is, ganun ulit. Derivative natin nasa loob ng cosine. Then, i-derivative natin yung mismong cosine naman. Cosine x squared. So, derivative ng x squared is 2x. At ang derivative ng cosine is negative sine u, diba? So, balik kokopyahin na lang natin yung nasa loob. Which is x squared. Ayan. Oh, madali lang talaga yan, guys. So, next naman natin is tangent. So, tangent 5x raised to 6. Ayan, medyo lang. Medyo tricky siya. Derivative ng nasa loob, 5, 6, x raised to 5. Ayan. So, kung gusto nyo namang i-simplify, pwede siyang maging 30x raised to 5. Ayan. Pwede simplify nyo. So, sa amin kasi, hindi naman pinapasimplify. Yun. Para kung tinasamad ka, hindi wag mo na isulat, di ba? So, derivative ng tangent is secant squared u. So, secant squared, derivative ng nasa loob, 5x6. Mali. Kopyahin natin nasa loob. Sorry. Ayan. Medyo pahaba na siya ng pahaba, no? Mapapansin nyo. Siyempre, hinihirapan ko eh. So, cotangent, paano kung ano ba pwede? 1 over x. Ayan. Excuse. So, dito, derivative natin nasa loob. Ano bang derivative nito? Derivative nito is negative 1 x raised to negative 2. Tama ba, guys? Tama. Ayan. So, derivative ng cotangent, negative cosecant squared. So, negative cosecant squared. Tapos, ano ba yung nasa loob? 1 over x. Ayan. So, ang dali lang, di ba? Pakopya-kopya ka na lang. So, easy. Number 5. Cotangent secant.
Susunod na rin tayo dito ng second. Square root of x. Last natin. X squared plus 2. Ayan. So, paano kung ganyan? Medyo tricky siya. Ito medyo baka matagal tayo dito. So, derivative ng square root of x. Pwede natin matahin na lang. Is to negative 1/2. Pa-check na lang kung tama yung mga pinaggagawa sa comments. Yan. Nangyari siya sa negative 1/2 guys. Tapos, derivative ng second. Sec u tan u. So, balik pahin lang natin. Second square root of x tangent square root of x. Yan. Last, x squared plus 2. Last natin is cosecant squared x squared plus 2. Nung naputol ko, medyo naputol ko tong clip na to. Sorry. Kung hindi masyado smooth. So, derivative no nasa loob. Derivative ng x squared, 2x. Derivative ng 2, 0. Hindi ko nasusulat. Kasi ganun din yun. So, cosecant squared, derivative niya is, ayan, negative cosecant u, cotangent u. So, kukupain ulit natin. Cosecant, ano yung nasa loob? X squared plus 2. Tapos, cotangent, ano yung nasa loob? X squared plus 2 pa rin. Ayan. Ganun lang siya kadali, guys. Super duper easy. Ayan. So, siguro, after nito, ayan, bigyan ko naman kayo ng konting challenge, no? Magbibigay ako at the end of the buong video natin about transcendental functions. Yung, mga tricky questions nandun na rin siguro, ibibigay ko dun. So, ayan. Next part of the video na.